This is JR and welcome back to my channel. So may mga taong nag-reach out sa akin and nagsabi na buhayin ko daw tong YouTube channel na to. So hello, I'm back. Now, gusto ko lang kayong kamustahin like legit. How are you doing? So, pause this video a moment or two, mga siguro maximum 3 seconds just to really answer yung question ko. Kamusta ka? Alright, thank you so much for taking time na kamustahin yung sarili mo. And I'm just here to do the same thing. I just wanted to share some things that has been keeping me sane the past few months. So, 2 months into the year of 2025 and it has been tough for me. Gusto ko lang ma-make sure na sinishare ko yung mga ginagawa kong bagay para ma-make sure na ma-keep ko yung sanity ko and ma-make sure na nag-uusap pa kami ni Self, or like, okay pa kami ni Self together, ganon. So, meron akong tatlong bagay na ginagawa na hindi ko tinatanggal sa sistema ko. And number one, I have been doing it since 2016 or 2015, I guess, is journaling. So, maraming forms of journaling, pero ito yung pinakang way ko para kamustahin yung sarili ko or at least i-express 100% nang walang filter yung mga nararamdaman ko, yung mga emosyon ko, yung mga pinagdadaanan ko, and yung train of thoughts ko. And the reason kung ba't hindi ko pinapakawalan yung journaling is kapag nasa proseso na ako ng pagsusulat ko, na-assess ko yung mga emotions ko, yung mga nararamdaman ko and yung expression ko na parang habang sinusulat ko siya, magkakaroon ako ng detachment dun sa mga emosyon and ma-assess ko na parang, girl, ang OA. Parang mga gano'ng bagay na parang meron tayong mga certain emotions na kapag nasa peak sila tapos sinulat lang natin sila, biglang marirealize mo na parang madedetach ka na parang puwede naman palang i-tone down yung ganitong emotion or puwede naman palang hindi gano'n ka-peak or puwede namang ma-assess mo rin siya na parang, okay, I was just hurt. Yung mga gano'ng bagay. So, yung form of journaling ko is just basically me talking to myself. Anong nangyari sa araw ko? Anong nararamdaman ko ngayon? And ano yung nilu-look forward ko after ko mag-journal? So, 2 months into the month, I already have these. Tara! So, tatlo na yung natapos ko. Actually, 2.5. Kasi ito, tapos na talaga to. Tapos, ito ay tapos na rin. Tapos, ito ay kalahati. So, yon medyo machika tayo kay self. Pero, I really find it na importante kasi kailangan lagi tayo nakakapag self-assess kung kamusta pa tayo. Kung hindi yun kayang gawin ng ibang tao for us, kung walang ibang kakamusta sa atin, gawin na natin. Tayo na yung number one na mga musta sa sarili natin, na number one na mga musta kay self para ma-make sure na okay lang tayo. Yun lang. Pangalawang bagay na hindi ko tinatanggal sa sistema ko ay ang pagbabasa ng libro, specifically self-help books. So, ito yung pangalawang libro na natapos ko na this year and panglimang beses ko na to in my lifetime na nabasa kasi sobrang wala, kailangan ko siya. Sobrang ganda ng libro na to. This is The Alchemist and the first book na natapos ko this year is yung Simplify. So, yung Simplify, maganda rin siya kay Boss Sanchez. Nasa friend ko siya right now. Shinare ko yung book. So, mapapasa ko rin yung message sa kanya. So, yun lang. For me, it's very important na hindi ko tinatanggal sa sarili ko yung self-help kasi nakakatulong siya pag-feel ng energy, ng knowledge para sa mga bagong ways na pwede kong itry para sooner or later mag-improve ako bilang tao, mag-improve yung thought processing ko, and specifically yung mindset ko. Lastly, na hindi ko tinatanggal sa sistema ko para ma-make sure na okay pa ako ay ang meditating. Maraming forms of meditating, could be prayers, could be like a slow moment na tititig ka lang sa kawalan, iisipin mo yung mga dreams mo, ina-narrow down mo yung mga gusto mong mangyari, yung mga goals mo, and could be manifestation. So for me, both prayers and manifestation works for me. Pero naglalaan talaga ako ng oras on a daily basis. Let's say 40 minutes, 30 to 40 minutes, naglalaan talaga ako ng time para sa sarili ko para magkaroon ng moment with myself.
hinga lang ako, papasalamat ako sa universe, sa prayer, sabihin ko lahat ng bagay na grateful ako. Ina-narrow down ko yung mga bagay na grateful ako. So, grateful ako na buhay ako right now, na nagsasalita ako, na may phone sa harap ko, na may ilaw kami, na may kuryente, kumain ako the whole day, nakapagpahinga ako. Yun, yung mga ganong bagay. And what I'm feeling right now, ano yung nararamdaman ko, and lastly, what are the things that I'm looking forward and what are the things that I want to manifest? Lastly, who do I want to become? And how do I become that being? So, yun yung mga ganong bagay, yung mga ways ko and questions ko ng pagme-meditate. Yun lang, it's year 2025 and naniniwala ako na hindi mo dapat pakawalan or kahit na anong mangyari, wag mong pababayaan yung sarili mo. And yung three ways nga na ginagamit ko or ginagawa ko na hindi ko tinatanggal sa sistema ko para ma-make sure na I'm okay and I'm still okay. I'm still in touch with myself, having a conversation with myself. Is number one, I do journaling. Number two, I do reading, self-help books specifically. And lastly, I do meditation. So, these are the things na you might want to consider. Kahit isa lang, kahit dalawa, kahit ano na magwo-work sa'yo. Ang mahalaga on a daily basis or kahit sa isang buong linggo, wag mong tatanggalin sa sistema mo yung conversation with yourself. Kahit na walang mga musta sa'yo buong linggo, wag mong kakalimutang kamustahin yung sarili mo. Yun lang. Have a great day.